Magandang araw sa inyong lahat. Uunahin ko ng pasasalamat kasi napakahaba ng aking listahan ng dapat pasalamatan para sa aking ginawang ito na aklat na Lemlunay. Una, nais kong magpasalamat sa mga patron ng aklat, sa National Commission for Culture and the Arts, sa pangunguna ni Chair Ino Manalo, ng tagapag-ugnay na si El Danganan, ng kanilang Deputy Executive Director na si Bernan Corpus, at sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga commissioner na nasa board ng NCCA. Kalawa, ang aking napakamahal na patron na si Senate Pro Tempore Senator Loren Legarda, na nagbigay pa ng dagdag na pondo para mas maraming maging kopya ang Lemlunay at nangako na ito ay gagamitin niyang pangregalo para sa mga tao sa loob at labas ng Pilipinas naghahanap ng babasahin para sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ikatlo, sa mga tao na katulong ko sa pagbuo ng librong ito. Unang-una, sa akin magiting na translator sa Makatang Marnie Quilates na nagsalin nito sa Ingles, sa editor at publication director na si Professor Eileen Antoinette Narvaez, sa designer na si Mervin Vergara, sa photographer art director na si Ruel Huang Manipon, at sa iba pang hindi ko na mababanggit ang mga pangalan. Ikaapat ay ang mga tao sa UP na tumulong para maidaos ang aking book launching. Hindi lamang ng librong ito. Dalawang libro ko nitong nakaraang panahon ang tinulungan ako ng UP. Lalo na ng CAL sa pumuno ni Dean Jemuel Nabal at ng Department of Filipino and Philippine Literature sa pamumuno ni Cheddar Hoxon. At siyempre pa, ang mga tao sa itaas, mga tao sa Quezon Hall, sa pamumuno ng ating Presidente, ng ating Chancellor, na naging pag-aruga sa sining at kultura ng Pilipinas. Ikapat ay nais kong batiin din at pasalamatan ang Lira, ang Umpil, ang Wika, ang FIT, at lahat ng organisasyon sa likod ng aking mga proyekto. Ang San Anselmo Press lalo na naging napaka-aktibo para sa pagpopromote ngayon ng literatura at kulturang Filipino. Maraming salamat sa inyo. Itong aking librong Lemlunay ay dapat ituring hindi bilang una at hindi rin bilang pangwakas ng aking development bilang isang Makata. Alam ninyo, magmula pa noong 1960s, nagsimula akong tumula. Ang naging ambisyon ko ay hanapin ang mga bagay na makakapagdulot ng pagbabago sa panulaan at panitikan ng Pilipinas. Noon, ang aking ambisyon ay gawing napaka-moderno ng ating wika at ng ating panitikan. Kaya naganap ako sa labas ng bansa ng pinakabagong mga paraan ng pagtula, mga bagong paraan ng pagkritika ng tula, mga bagong tinig, at ginamit ko yun sa aking pagtula. Ngunit later on, natuklasan ko
na mali ang aking ginagawa. Yung palang aking ginagawa ay bahagi na nagiging Amerikanisasyon ng ating panitikan at kultura. Kaya dumating ang panahon na ang ginagawa ko naman ay naghanap ako ng mga paraan ng pagtula at paraan ng mga tinig, mga anyo ng pagtula na maaari nating ipagmalaki na katutubo at mula sa henyo ng ating wika at ng ating mga ninuno. Kaya may panahon na yun ang aking gawain. Hanapin ang mga lumang anyo ng pagtula at ipakilalang muli sa madla. Dumating ang tiyempo, nakita ko na kulang din ang ganoong paraan. Kaya itong mga ginagawa ko ngayon ay isang paraan ng paghahanap hindi lamang ng bagong wika, bagong panitikan mula sa ating kasaysayan at mula sa pandaigdigang mga modelo, kundi ang nasa isip ko ngayon ay gumamit ng isang paraan ng pagtula, isang paraan ng pagtingin sa panitikan, masasabi nating mas Filipino. Kaya ang aking naging trabaho nitong nakaraang mga taon ay paghahanap ng bagong pamantayan sa pagtula. Ito yung tinatawag ko mga adhikang pambansa at makabansa. At paghahanap ng mga baluktot na yugto sa ating kasaysayan upang iyon ay maituwid. Ang aking mga libro recently ay matatawag kong produkto ng aking bagong, nung araw tawag ko ay bagong formalismong Pilipino. Ngayon hindi ko na alam kung ano itatawag ko ito. Pero ito ang aking produkto ng paghahanap ng kasaysayan ng wikang pambansa laban sa Amerikanisasyon. Ito ang produkto ng aking paghahanap ng kabuluhan ni Balagtas at ng folk at popular literature ng 19th century. Ito ang paghahanap ko ng kahulugan sa ating wika at ng posibleng pagbuo ng isang filosofya ng wika dito sa Pilipinas. At itong lahat ng ito ay recent na produkto na aking mga pag-iisip. Kasabay nito ang lemlunay. Bumubuo ako ngayon ng isang panitikan para sa aking sarili na nagsasama-sama ang aking sariling pagtula at ang aking critical mind para mabuo ang isang bagong matatawag kong sa pantaha tungkol sa ating panitikan at isang bagong paraan ng pagtingin sa ating panitikan na matatawag natin higit na autentiko, Filipino, at hindi masyadong nalalaganapan ng kolonyalismo at Amerikanisasyon. Ang lemlunay ay isang paraan ko ng paggunita sa ating kasaysayan. Ang naiba dito sa librong ito ay ginawa ko ang pagmumuni tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga cultural objects, magmula sa primitive art objects, mga relics, at mga natuklasan recently na mga fossils at iba pa. Gayun din ang mga likha ng ating mga dakilang pintor at manunulat na kailangan nating balikan, pag-aralang mabuti at ituwid ang ating paningin tungkol dito. Kaya maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagdalo dito sa book launching ng Lemlunay. Maraming salamat sa inyong pag-patronize sa sining. Maraming salamat sa inyong pagtataguyod sa panitikang pambansa
at makabansa. Mabuhay po tayong lahat.